Hello, hello mga mahal kong viewers, mga katililing! Hello! Saan man kayo sa ating mundo, north or south, east or west, Madam Orasyon is at your service! Kung natagpuan mo ang videong ito, hindi ito aksidente. May isang bagay na nakatakdang makaabot sa iyo ngayon. Ito ay timeless reading na ibig sabihin ay hindi mahalaga kung kailan ka nanonood. So this is anytime. Kung nandito ka, ang mensahe ay para sa iyo. Okay? I'm asking the universe for clarity, honesty, and gentle guidance para sa sinumang nanonood sa videong ito. Okay, let's start! Kumusta kayo ngayon mga katililing? Sana ay nasa okay kayong kalagayan. Okay, so alamin natin ang mensahe para sa ngayon. Our first card. Uy, 9 of Swords. Bakit 9 of Swords? Our next is 8 of Cups. Okay. Next is, the Tower. Ba't ganito ang mga lumalabas? Oh my goodness. Lahat na. Hala. Okay. Okay. So, meron ding hope. May liwanag din somehow. Ito na naman si Magician lumabas. Ito si 8 of Pentacles lumabas. Tingnan natin. Dapat maganda yung lalabas. 4 of Cups. Okay. So, ito yung mga cards na lumabas ngayon. So, itratry ni Madam Orasyon basahin kung ano ang mga nakatagong mensahe. Medyo, challenging ngayon yung mga cards. Okay, so start tayo sa present, sa kasalukuyan. Ito yung 9 of Swords. Ito yun, 9 of Swords. Okay. Nakalagay dito, ayan, ibig sabihin nito, may anxiety. May anxiety ka ngayon. Ayun. Parang naulit na to dati yung reading ko. Parang may similarity. May anxiety ka. Ito na naman. The same energy yung lumalabas. Bakit? Sa kasalukuyan, meron ka pa ring anxiety. Bakit? Sandali. Pero maaari din itong iba yung ibig sabihin, hindi anxiety. Pwede rin itong sabihin natin, near completion. So, kung dati nagka-anxiety ka, so, matatapos na siya. Kunting kunting kimbot na lang matatapos na ang anxiety mo. Masusolve mo na ang lahat ng mga problema mo. Siguro. Kung iniisip mo ang mga problema mo, hanap ka ng mga solusyon, siguro, around this time, meron ka ng solusyon sa mga problemang iyan. At malapit na itong masolve. Yan. Maaring ganon yung sa kasalukuyan. Huwag tayong mag-focus sa mga negatibo kasi powerful ang words natin. Iyon yung namamanifest. Kung mag-isip tayo ng negative, negative talaga ang lalabas. So, kahit negatibo ang card, itry natin itong gawing positibo. Somehow. Okay? Ayan. Ito yon. So,
tingnan natin bakit ganito yung lumabas. Bakit meron kang mga anxiety ngayon, marami kang iniisip, hindi ka makatulog sa gabi. Anong rason yun? Bakit ganon? Ba't ganito ang nangyayari sa iyo ngayon? Siguro may pinagdadaanan kang problema o mga challenges sa buhay. Maaari itong sa trabaho mo, sa relationship mo, o sa sarili mo mismo. Siguro ganun. May mga katanungan ka na hindi mo masagot-sagot sa ngayon. Pero, kunting kimbot na lang kasi 9 9 of swords. Pag 9, almost completion yan. So, pag tingnan natin yung number, almost, matatapos na rin to na pinagdadaanan mo ngayon, kung ano man ito. So, ano lang, just hold on. Okay? Hold on. Be resilient. Kaya mo yan. Okay? Oh. Tingnan natin dito kung anong nangyari. Bakit ganito ka ngayon? Ito yung past mo. Yung nangyari dati. Yung naganap sa buhay mo. Okay. Nakalagay naman dito, 8 of Cups. Pag 8, ang ibig sabihin yan, may movement. May movement, may paggalaw. So, sa nakikita dito sa card, ikaw ito, na parang umaalis ka. Ayan, you're moving away from something. Ayan ha, from something. Parang pumupunta ka palayo. Papunta sa ibang lugar. Ganyan. Meron siyang movement. Yan yung ibig sabihin dito. Ang tanong, bakit ka umaalis? Bakit ka? Ayan, why you're moving away? So, maaring may pinagdaanan kang sitwasyon sa buhay mo na napagdesisyonan mo na umalis na lang. Parang ganun. Sa isang sitwasyon na, alis na lang ako para sa katahimikan ng lahat. For example. Example sa trabaho. Gustong-gusto mo ang trabaho mo. Subalit, hindi ka masaya sa ginagawa mo sa pagpunta sa trabaho mo. Bakit? Maaring yung mga katrabaho mo, mahirap pakisamahan, for example. So, kahit mahirap para sa'yo kasi gusto mong trabaho mo, napilitan kang umalis na lang, di ba? Para for your peace of mind. Ako, napagdaanan ko din yan na masaya ako sa trabaho ko. Ang problema, mga tao na nakakatrabaho ko, yun ang gumagawa ng mga problema. Actually, hindi yung trabaho yung nakakapagod. Ito yung mga taong toxic sa buhay natin. Yung mga lason, di ba? Nakakasira ng araw mo. Imbis na masaya ang lahat, ito may isa gagawa ng problema. Kahit ano na lang, mga marites, gumagawa ng mga kung ano-anong mga istorya na hindi naman totoo, sisiraan ka pa sa boss nyo, mga ganyan ba? Pinagkakaisahan ka, pinagtutulungan ka. Yun, yung mga toxic. Diba? So, anong mangyayari? Napilitan ka na lang umalis, maghanap ka na lang ng ibang trabaho dahil sa mga nangyayari sa kung saan ka nagtatrabaho. Diba? For your peace of mind. Anyway, nasasaktan lang ang puso mo doon. So, ito yun. So, siguro, ito yung pinagdadaanan mo ngayon. Baka, sa trabaho ito, ayan, napag-desisyonan mo na lang na, alis na lang ako, magre-resign na lang ako sa trabaho ko. Pero nag-o-overthink ka. Kasi nga, siguro sa sitwasyon, hindi rin maganda na alis ka na lang para sa mental health mo. Isipin mo lang ang sarili mo. Paano kung meron ka ng pamilya na umaasa sa'yo? Or ikaw ang breadwinner? Diba hindi ka naman basta-basta na lang magre-resign sa trabaho? Aalis ka na lang tapos wala kang plano. Wala kang ibang mahahanapan. Mahirap ngayon maghanap ng trabaho. Kahit negosyo, mahirap din magnegosyo ngayon. Kailangan natin may kapital tayo. Wala tayong pera. Paano? So, siguro ito ang nangyayari dito.
sa isip mo dito, ayan, nangyari na to, naisip mo na alis na talaga ako, or siguro umalis ka na talaga. Ganun, yun din. Umalis ka na talaga. Wala ka ng trabaho, or nawalan ka ng trabaho, for example. Ay, nag-overthink ka. Paano na? Paano na ngayon? Paano na yung mga umaasa sa akin? Paano kami bibili ng pagkain para sa pang-araw-araw? Ganito, ganyan. Nung nag-overthink ka. Marami yung mga worries mo na iniisip. Siguro yun ang nangyayari sa ngayon, sa kasalukuyan. Yung budget kulang. Ganyan. O pwede rin sa pag-aaral. Maaari din to sa pag-aaral. Oh, wala nang pera si mama, papa. Ano na lang, titigil na lang ako sa pag-aaral. Tutulong na lang ako sa kanila maghanap ng trabaho. Magtratrabaho na lang na rin ako. 'Di ba? Tapos overthink ka na naman. Pero sayang yung panahon ko. Dapat mag-graduate na ako pero wala. Gusto kong tumulong O yan, nag-overthink ka na. Parang may panghihinayang ka rin. Nagre-regret ka. Kung nag-stop ka na ngayon na nanghinayang ka din sa mga panahon, 'di ba? Kasi hindi naman tayo forever young. Tumatanda rin tayo. Wala na tayong panahon mag-aral. Bumalik sa pag-aaral, 'di ba? Focus na lang tayo sa trabaho, trabaho. Mahirap dyan pag hindi tayo tapos, mahirap maghanap din ng trabaho na maganda. So, yun yung siguro yung mga sitwasyon na ganyan. Example lang yan, ha? Hindi lahat yan. Iba-ibang iba-ibang sitwasyon dito na parang nag-overthink ka, marami kang worries. Yan yung nangyayari sa'yo sa ngayon. Okay. Okay. So, parang to negatibo. Umalis kayo. Sana mapigilan ito. Sana mapigilan. Ayan. Okay. Ito yung maaaring mangyari sa future. Ayan. The Tower card. Ayan. Yan yung pagkawasak. My goodness. Yan yun. Negatibo na card, pero pwede rin itong positibo. At the same time. Both, yan parang blade, double blade yan, sword, yung Tower. It depends kung papaano mo siya titingnan, ha? Yung perspective mo. Depende sa perspective mo ang Tower card. Kasi pag Tower card, it means pagkasira, ang pagtatapos. O kumbaga ang building, nawasak ang buong building. Ganyan yung yung tower. Okay? Subalit, pag merong ending, may new beginning. May pagsibol, di ba? Ganyan yan yung tower. Parang phoenix din. Di ba yung phoenix na mamatay? Tapos mabubuhay na naman. O ayan, yan yung phoenix. Similar yan. Yung tower card, ganyan din. Parang unexpected ito na mangyayari. Tapos mabilis na pangyayari. Yan yung Tower card. So marami ang natatakot sa card na ito. Pero no, ibahin mo yung perspective mo. Pag makakita ka ng card na ito, hindi ito nakakatakot na card actually. Kasi ito talaga yung negative, yung meaning nito, disaster. Diba? Parang may unos, may bagyo. Basta yung pagkasira talaga, pagkawasak, yan yun. Yan. Pero pwede rin tong awakening. Ayan, may awakening ka. You're becoming aware of your surroundings. Like, siguro dito sa trabaho mo. Niluloko ka lang sa mga katrabaho mo. Diba? Inuuto-uto ka lang. Kung ano lang yung pinapagawa sa'yo. Pinagtatawanan ka. Or chinichismis ka. Ngayon, hindi mo alam na ganun pala sila. Diba? Uto-uto. O minsan, ganito yung nangyayari. Kakaibiganin ka. Tapos, after that, maghihingi sa'yo ng snacks nila. Magpapa-snack. Ganyan yan ang mga toxic. Hingi ng snacks. Tapos, after, pag wala ka na, pagtatawanan ka, uto-uto ka. Siguro dito, nagkaroon ka na ng awareness sa future na, di na ako magpapauto sa inyo. Diba? Pwede rin ganyan, yung Tower card. Or kung sa trabaho man, sa career man ito, siguro, hindi maganda yung sitwasyon sa ngayon. Tapos totally, nag-bankrupt talaga. Diba? Kung sa bangko na bankrupt, nag-close talaga yung bangko or negosyo mo na talaga. Na wala na, naubos na yung mo, pera mo.
'Di ba? Napalpak yung plano, ganyan. Pero dito may new beginning dito. May pagsibol, uusbong ulit. Yan. Yan yung ibig sabihin. So, yun nga, in every ending, there's a new beginning. Okay? Nawalan ka man, merong bagong dadating. Yes, yan. Pwede rin to na nawalan ka ng kaibigan. Ganyan. Kasi may nagawa siya sa'yo. Ayan. So, iniiwasan mo na siya. Diba? Stop na yung friendship ninyo kasi nga toxic siya. Diba? Nag-trust ka sa kanya tapos, dinisib ka niya. Niluluko ka lang pala niya. Diba? Minamaritis ka lang pala. Kinakaibigan ka lang kasi meron siyang, gustong kunin sa'yo. Nagagamit ka niya. Ganyan. O diba? Manipulator pala siya. Magaling siyang mag-manipulate sa'yo. So, ganyan. So, yan. Nawasak ang friendship ninyo kasi nagkaroon ka na ng awareness na hindi siya mabuting kaibigan. O pwede rin ito sa larangan ng mga relationship. Hindi lang sa career ito. Pwede sa relationship. Kahit anong aspeto ng buhay ito dito. Ha? So, huwag kayong mag-focus lang sa career. So, baka matakot kayo, ang aking negosyo, baka mawasak na dito. Baka hindi yun. Baka sa mga relationships ninyo sa buhay ito. Okay? So, awareness. Yan yung ibig sabihin ng Tower card. So, it's not all negative, ha? Merong positibo din yung Tower card. Okay. Now, let's go to the next. Your Strength card. Ito, Strength. Ito rin, agoy, marami ang natatakot sa card na ito. Bakit? Kasi ito yung death. Diba? May namatay, may pagkamatay. Yan, death. Tigok, natigibam. Ayan, daadan. Natigibam. Pero dito, ang maganda dito, kasi nakalagay siya dito sa strength card mo. Pag nasa strength card yan, meaning positibo ang ibig sabihin nito kasi strength, yan yung strength mo. Siguro dito, konektado yan dito sa the tower kasi nga may pagkasira, may pagtatapos. Ayan. So, alam mo kung papaano mo hawakan ang sitwasyon. Oo, nagkaroon ng pagtatapos, pero you are positive. Hindi negative yung yung tawag dyan, yung bang tawag dyan? Instead na for example, instead na negatibo yung mo, mafe-feel mo, parang positibo pa para sa'yo. Yan yung ibig sabihin. Ha? Example, sandali. Maggawa ako ng magandang example sa death card. Meron kang tawag doon? May kakayanan ka na mag-let go sa mga bagay-bagay na hindi ka masyadong nasasaktan yung puso mo. Diba? Let's say, kasintahan mo. For example lang sa relationship. Tapos, nalaman mo, example lang dito yung sitwasyon dito. Nalaman mo may katsuking-tsuking siya na iba na mga palalabs. Hindi lang pala ikaw ang palalabs niya. Marami siyang mga palalabs. Ayun, nabuking mo siya, nagkaroon ka dito ng awareness. O yan, nasira ang tower. Nakita mo sila nagde-date doon sa sinihan, nagtsuking-tsuking. Diba? Na mo? Nakita mo sila, so nalaman mo ang katotohanan na hindi lang pala ako ang palalabs ng ko, my loves. Marami pala kami. O di ba? So ayan, nasaktan ka. O ngayon, tinapos mo ang relasyon mo sa kanya. Yan, death. Since ito yung strength mo, kaya mong gampanan, kaya mong gawin yung mo, decision mo na walang pag-aalinlangan. Ganun yun. Nag-move on ka. You walked away. Ganyan. Ito rin. Parang connected lahat yan So, yun. Kasi yung iba, anong ginagawa? Pag nasasaktan ang puso, nagkakaroon ng, tawag doon, broken-hearted sila. Di ba yung iba nagpapakamatay? Naku, mali yan. Wag mong gawin yan dito, ha? Kasi ito yung strength mo. Magiging weakness yan pag magpakamatay ka. Dito yan. Dapat. Wag, ha? Kasi since ito yung strength mo, focus ka sa positive. Yun nga, may pagtatapos, pero dapat positibo ka pa rin. Dapat,
magiging happy ka instead of magiging sad actually kasi magpapasalamat ka pa kay universe kasi tinulungan ka na ma-discover mo ang truth, 'di ba? So ay naku, buti na lang. Dapat yung mindset mo, buti na lang nalaman ko. Buti na lang talaga na hindi pa kami mag-asawa o hindi pa kami nagpakasal kasi marami pa kaming mga plano, 'di ba? Malala pag malaman mo na meron siyang mga palalabs, pagkasal na kayo, problema na naman. Mahal ang magpa-annulment, 'di ba? So yan. So dapat dito magiging happy ka. Ay, salamat. Ay, salamat na nalaman ko yung totoo. Hindi pala siya tama para sa akin. Buti na lang. Buti na lang talaga. Kasi kung hindi ko nalaman, masisira ang buong buhay ko. 'Di ba? Same din sa mga friendship. Ganito, ganun dun. Magpapasalamat ka na. Ay, salamat. Yung toxicity na wala na. Kasi, may pagtatapos. Yun, 'di ba? So, dapat dito positive. Ha? Yan yung sa strength mo dapat. May positive ka na, pag-iisip. Kahit negatibo yung nangyayari, positibo ka pa rin. You are very, very optimistic. Ganyan yun. Ha? Tapos, hindi ka nagpapadala ng mga temptation. Example sa temptation, okay, mag-ex na kayo. Ex na kasi naghiwalay na, 'di ba? Kasi may palalabs nga siya na iba na ngayon tinawagan ka. 'Di ba? Nag-ano ka na, sabi mo na, wala na tayo. Stop na 'to kasi meron ka palang iba, doon ka na lang. Mag-ano na lang ako. Hayaan mo na ako. Ayan, magmo-move on na ako. Nako, ayun na naman. Tinawagan ka. Nagpadala ng flowers sa'yo, mga gifts sa'yo. Ayan, temptation yan. The same person na sa'yo, yung sa'yo, nag-deceive, na nasaktan ka. Same person. Parang inaano ka na naman, kinukomfort ka niya. Kasi gusto niyang bumalik ka sa kanya. Yun, temptation. Pairalin mo ang strength mo. Since nandito ang death sa taas, kaya mo ang mga temptasyon. Hindi ka magpapadala sa mga temptasyon, mga temptations. Yun. Malakas ka dito. Kaya, okay, pairalin mo yung strength mo. Wag weakness ito, strength ito, hindi weakness. So, dapat, hindi ka nagpapadala ng mga temptations. Ayan, mga yung mga, tawag doon? Hopefulness. Hindi hopefulness. Being hopeful pala. Dapat hindi, na wala ka ng hope. Dapat may hope. Yun. Tapos, magpapaano ka din. Yung mga bad influence, alam mo kung sino-sino ang mga tao na hindi maganda para sa'yo. Yung mga bad influence na mga tao. Mga toxic na mga tao. Ayan. Dito, yung energy na ito, malakas around, sa kasalukuyan. Kaya ito yung pairalin mo, ha? Okay. Dito na tayo sa weakness mo. Ito ang weakness mo. Kung ito yung strength mo, ito na ang kahinaan mo. Okay? Dito sa kahinaan mo, meron ditong, tawag dito, 9 of Cups. Bakit 9 of Cups? So, yung kahinaan mo dito, ayan, minsan, kasi nga sa mga sitwasyon na naganap, ito, ka dito, medyo you are not satisfied sa mga bagay-bagay. Ayan. Wala ka ring time, you lack of time, tapos you are sad. Parang ganyan. Yan yung dito. O masyado kang mapagbigay. Yun din yung weakness mo. Kasi madali kang minsan kasi ang puso mo, madali siyang matouch. Ayan. So, yan yung weakness mo din. Kaya nga nangyari ito siguro dahil madali kang mauto sa dati. Madali kang mauto. So, madali kang mapagbigay ka, ganyan. Yan yung you are very generous. Ayan. So, yun. Tapos, parang hindi ka kontento.
Yun yung ano dito, parang nafe-feel ko dito. Bakit? I-try mo. Bakit ganun? Hindi ka contented sa mga meron ka. Siguro you lack sa isip mo, parang hindi pa enough yung meron ka ngayon. Ayan, marami ka na nga eh. O ayan, 9 na mga cups. So, hindi ka pa rin kontento sa 9 nga cups. So, siguro ibahin mo lang yung perspective mo, ha? Kaya ka siguro may anxiety kasi nga marami kang iniisip. Parang it's not good enough. Yan yung minsan na mo sa sarili mo. Na kulang pa to. Siguro sa trabaho din. Yung, for example, nakong salary ko, ang kunti lang naman ito, kulang pa ito. O maghanap ako ng iba. O yan, isip ka na naman. Ano ba mabuting gawin? Marami kang mga iniisip. Busy ang isip mo. So parang ganyan yan. So wag masyadong maging dissatisfied sa mga bagay-bagay. Wag masyadong materialistic, ha? Yun yung warning ng card. Warning lang naman ito. Okay? So, natin para umalis yung bad energy. Dito na tayo sa sa career mo, wealth area. Ito maganda, the star. Ayan, the star. Kasi pag star, it means may may hope, may healing. Yan, may healing siya. Di ba? Nasaktan ang puso mo. Meron kang healing. Meron malakas yung pananampalataya mo. Ayan. Tapos, din to? Parang nagre-rebuild ka. Rebuilding. Kasi nga, di ba, may pagkawasak dito. O ito, rebuilding. Ayan. Yan. For example, yung bahay mo, nawasak yung bahay mo. Ayan. Nagsisimula ka na dito rebuild. Diba? Magkumpuni sa mga nasira. Yan yung very, very nice card. You comment. You write, I claim it. Para, talaga siya. Siya, manifest. Ha? You type, I claim it to the universe. Right? Please write in the comment section. Okay? Don't forget. Para ma-manifest ninyo yan. You write, I claim it. Pwede rin, isulat ninyo kung ano man mga gusto ninyong i-manifest, pwede rin. Ha? Kung whatever you want to manifest, you write, I claim it to the universe sa comment section, ha? For positive energy. Okay? Mga positibo lang yung marireceive mo. Yung mga negatibo, alis. Okay? Ayan, ha? So, do not forget, ha? Okay, let's continue. Dito na tayo sa, mindset mo na area. Ayan. Yung anong tumatakbo sa isip mo. Meron ditong the magician. Ayan. So, dito, maaring positibo, maaring negatibo. Depende sa mindset mo. Kung positibo ka, iisipin mo na ganito. Kayang-kaya ko to. Kung ano man ito na sitwasyon o ginagawa mo sa ngayon, sa isip mo, sisiw lang ito. Kaya ko to. Kumplito ang aking mga kagamitan. Walang problema. Ito yung ko, may talent ako na ganito. Kaya yan. See? Yun yung mindset mo. So, yun ang magmamanifest pag ganun. Pag kung negatibo, nakakahiya. Hindi ako marunong sumayaw, tapos gusto nila magpa-perform ako sa program, for example, sa school. Ayoko, natatakot ako, nahiya ako. Parang kulang ka ng confidence. So, ayan. Anong mangyayari? Hindi ka papasok. Ayan, mag-manifest yan ng hindi maganda. O, ang teacher mo, anong mangyayari? Wala na may nag-perform. Kulang ng isa doon sa stage. O, pagpasok mo na, napagalitan ka tuloy. Ha? Apektado pa yung grado mo kasi wala ka doon sa performance ninyo. 'Di ba? Sa school merong ganyan mga performance, may grades 'yan. Pag maganda ang performance, maganda ang grades. 'Di ba? Naku, kaya dapat positibo kasi kayang-kaya 'yan. Pag magician kasi, 'yan nga tinawag na magician kasi you make the impossible possible. Depende lang 'yan sa isip mo, nasa isip mo 'yan. Ha? So, dapat positibo. Para positibo ang magmamanifest, ang mangyayari. Okay?
So, yun. Okay, let's go here to your fire area. Ito yung fire. Okay. So, explain natin. 8 of Pentacles. Maganda din yung 8 of Pentacles. Bakit? Pag 8 of Pentacles, tingnan mo, nagsta-study, ayan, nagtratrabaho dito. Kaya nga dito, parang connected yan dito sa Magician card. See? Of course, hindi lang sa isip mo laging, kayang-kaya yan, sisil yan. Pero wala kang ginagawa, wala rin mangyayari pag ganyan. Dapat merong may action din. So, ito yung action mo dito. Ayan, ka, you strive. You're learning, you're studying. Ayan, meron kang effort dito talaga na ipinapakita. Ayan, binibigyan mo ng talaga. 'Di ba? Effort yung mga ginagawa mo. Yan yung dito sa 8 of Pentacles. You're very diligent. Meron kang passion. Ayan, very dedicated ka. And very patient sa mga bagay-bagay. Let's say, meron kang proyekto na gagawin sa school, example. Or, yun nga, meron kayong class performance, merong program, sasayaw kayo, ganyan. May presentation kayo. O dito, anong gagawin ninyo? Magpa-practice kayo talaga araw-araw para ma-perfect yung ninyo. Di ba? Yung mga steps ninyo, kung ano man yung ginagawa nyo doon na performance. Para bongga talaga. May performance level talaga. Di ba? Magiging masaya yung teacher mo, ang mga audience ninyo. Meron kayong audience impact talaga. O kung maaring contest yan sa school, mananalo kayo. Diba? Basta ang isa-isip nyo, mananalo tayo, kaya natin to. Basta magpa-practice dito ng maigi dito. Tayo dito, very diligent tayo. Focus tayo sa ating sa ating goal. Yan. Example, cheerleading. Diba? Sa school, meron yung mga cheerleading, ganyan. Example lang to, ha? So, depende kung anong sitwasyon ka. Parang similar. No, kailangan talaga pakita niyo ang effort ninyo, yung hard work ninyo, yung teamwork ninyo dito. Nag-aaral kayo, basta ginagawa niyo yung best para maganda yung resulta. Yan. So, yun yung explanation dito. Dito na tayo sa last. Ito yung sa relationship area mo, yung feelings mo. Nakalagay dito 4 of Cups. Parang connected ito dito sa mo, sa weakness mo. Ayan, malungkot siya or parang hindi siya wala siyang gana. Parang ikaw ito na walang gana. Ayan, ha. Meron na nga ditong magandang dilag. Magandang dilag. Ayan. Meron siyang offering sa'yo. Pero hindi mo siya pinapansin kasi nga, wala ka na sa interest. Parang, wala lang. Ayoko lang. Hindi ka interesado sa mga bagay-bagay. Wala kang pakialam. Yan yung nangyayari sa'yo dyan sa, sa relasyon mo sa mga tao or sa feelings mo. Parang walang gana, ganyan. Yun yung dito. Wala kang interest, wala kang concern. Ganyan. You are disconnected sa mga tao. Parang gusto mo na lang magsarili. May sarili kang mundo, nasa loob ka ng isang bubble. Parang ganyan. Yan ka dito sa sa feelings mo. O siguro, yun yung gusto mong gawin na mag-isolate ka ngayon sa kasalukuyan. Pero pag too much ng ganito, hindi yan maganda, ha? Dapat ka rin. You should be welcoming also. Pero of course, pwede kang mag-choose kung sino yung mga taong pwede lang para sa'yo. Okay lang na ayaw mo makihalubilo sa lahat. Pwede ka lang pumili kung sinong comfortable ka sa kanya. So, okay lang dun. Be open din. Kasi dito parang close ang lahat, sarado lahat. Hindi ka nagpapapasok dito. Ayan. Tingnan mo yung kamay mo, yung braso mo, as in totally close ka talaga. Hindi ka nag-o-open up. Yan yung nakalagay dito sa card. So, dito, binibigyan ka ng awareness about this. Siguro, minsan, hindi mo yan napapansin na ganito ka na pala. Ha? So, try to be more open. Makihalubilo ka din.
Kahit kunting ano lang, few groups of people. Hindi kailangan lahat na buong barangay. Ha? Kasi yung tao, we need companionship also. Diba? No man is an island. Kahit isa lang na kaibigan. Yun. Yan yung ibig sabihin dito. Okay? So, wag masyadong mag-isa. Mag-isolate. Ha? Kasi baka may offering sa'yo, may magandang offering o hindi mo yan ma-receive kasi nga you are very close. Tingnan mo, wala. 'Di ba? So sayang yung mga opportunities na darating kung nagclose ka, yung bahay mo sarado, yung mga blessings hindi papasok. Yun, ha? So, you accept also the good things. Kasi yung offering, hindi naman lahat yan mga negatibo. May positive din. Kaya, piliin mo na lang. Pumili ka. Ha? Huwag i-close. Dapat open, close, open, close. Close, open. Di ba? Huwag mong i-lock. Ha? Kasi dito nakalock talaga siya, nakakandado. Ha? Huwag. Kasi sayang yung mga opportunities na dumarating sa'yo na may mga offers sa iyo ni universe. O ayan, nag-close ka. Paano yan? Diba? Yun, ha? So please, be open, ha? Huwag kang mag-ano ka din. Tumingin ka sa kapaligiran mo. Okay? Do not close your eyes. Ayan, natulog ka na dito. Please, ha? You should have awareness, ha? You choose happiness and acceptance. Okay? You accept. Yeah, ayan, nag-aantay lang siya, Hindi mo tinatanggap kasi. Tanggapin mo yan kung ano yan, ha? Pag maganda yung offer sa'yo, grab it. Diba? Wag ka nang mag-arty-arty dyan. Yan yung sabi ni Card, ha? Wag kang masyadong maarte. Okay? Sige. Pareho din yan sa mga yung mga single. Nagdaan ako nito dati. Bigay ako ng sitwasyon dito na masaya. Matandang dalaga. Bakit? Bakit matandang dalaga? Hindi nakapag-asawa. Kasi masyadong choosy. Gusto kasi niya, Prince Charming. Gusto, gwapo. Gusto, mayaman. Hindi, very high ang standard dito. Hindi ka interesado sa mga actually marami ring nanliligaw sa'yo na mabait. Pero hindi ka gwapuhan. For example ba, meron ding very kind. Magaling sa mga let's say sa career niya, business minded, may maganda ang business, maganda yung buhay. Pero hindi rin gwapo. Basta kasi number 1 talaga dapat gwapo, 'di ba? Ako din, ganun din ako dati. Pili ko gwapo, pero actually ganun pa rin ako ngayon, gwapo. Kaya nga nag-asawa ako ng afam para gwapo. Magaganda ang mga anak ko. Pero dati din, parang talaga, hindi ako nagkaroon ng mga kasintahan sa Pilipinas kasi nga choosy ako masyado. Marami yan. Totoo ito. Real talk lang tayo, ha? Masyado tayong choosy. Ngayon, nagsialisa na yung mga offers sa'yo. Nakahanap sila ng iba na mga palalab. So, ikaw na lang yung hindi nakapag-asawa. Ikaw yung walang kasintahan. Wala. Mag-isa ka lang. Kasi nga, yung mga opportunities na dumaan sa'yo, hindi mo tinanggap. Kasi nga, high ang standard mo. Very high. Perfect na. Mabait. Marunong sa buhay. Diba? Hindi masyadong gwapo, pero may hitsura. Charming. Pero no, hindi kasi gusto mo perfect kasi dapat si Jungkook. Ganon ang hitsura, Jungkook talaga. Diba? Yung mga yung mga crush mo na mga artista, dapat ganon talaga yung mo. Magiging kasintahan mo, magiging asawa mo. Hindi naman perfect ang buhay natin Depende yan kasi kay universe kung sino ang dadating sa atin. Pag yan, dumaan na yan na hindi mo yan tinanggap, mawawala na talaga yan. So, ayan, isip-isip din, ha? Huwag masyadong physical yung mo lang focus, ha? Kasi marami tayo na mahilig sa mga gwapo. Basta. So, sa ngayon, importante, mabait. Diba? Very kind. Magalang sa ating mga magulang, especially may respeto sa atin. Yan, marunong sa buhay.
Kahit hindi mayaman, basta marunong sa buhay, hindi tamad. Ha? Yun. Okay na yun. Huwag na masyadong choosy, ha? O, yun na, ha? Sandali. I-bell natin ulit para iwas-iwas sa mga negative. Para positive lang ang marireceive. Okay, so next, dito na tayo sa additional na card para sa inyo, ha? Sana naman maganda ang card. Kasi dito maraming medyo negative. Pero not all talaga na totally negative. Depende yan sa perspective mo. Okay? O, dito na tayo. Oh, no. It's not the right time. Siguro may mga plano ka ngayon na gusto mong gawin. Sabi ni Universe, no, it's not the right time sa ngayon. Kung ano man ang mga plano mong gawin, na gagawin mo pa lang, isip-isip mo na, ha? 100 times bago mo gawin. Kasi dito nakalagay, oh no, it's not the right time. Kung medyo risky yan na gagawin mo ngayon, yan yung message sa'yo, ha? No, it's not the right time. So, mag-antay ka sa tamang panahon. Kung hindi ngayong around this time, baka sa susunod na reading ni Madam Orasyon, magiging yes na yan. Ha? Basta pag-isipang mabuti muna kung ano man ang mga plano ninyo, ha? Okay. O ngayon, ito na. You make a question kay Universe. Sasagutin niya. Sana okay din yung sagot ngayon ni Universe. Medyo parang may tantrums ngayon si Universe. Bakit mga negatibo yung lumalabas? Bell. Para maganda yung lalabas. Okay. Ayan, ha? Pero before that, kung nag-resonate ang mga mga mensaheng ito, maaari ninyong i-like ang video. Makakatulong ito upang maabot ng mensaheng ito ang iba na maaaring nangangailangan nito. Feel free to subscribe if you'd like more timeless readings ni Madam Orasyon, ha? And thank you for being here. Okay? So, ito na yung last, ha? Yung question ninyo. Medyo lang yun. Patalastas. O, may tanong na? O, I will count 1 to 3, then ilalabas ko ang card. Okay? So, gumawa ng tanong na may yes or no na sagot. As usual. Okay? Meron na? Isulat sa comment din kung ano yung mga katanungan ninyo para mag-manifest kung okay yung sagot ni Universe. Okay, ito na. Okay, ito yung sagot niya. It will happen in the best way possible. So, maaaring mangyari iyon. Congratulations, mga katililing. Take care of yourself. Goodbye for now. Madam Orasyon at your service.